Kapatid, baka napapatanong ka, napapaisip, namamangha o nagtataka na bakit parang sa panahon natin ngayon ay patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos. Bakit parang sa bawat sulok ng sanlibutang ito ay patuloy na nahahayag ang magandang balita. Dahil alam mo ba kapatid, na merong isang plano at misyon ng Diyos sa sanlibutang ito na walang kahit na sino ang makapipigil. Ito ang paghahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. At kapatid, kung nais mo na maging bahagi sa misyon at plano ng Diyos na ito, stay tuned kapatid. Sabi sa Matthew chapter 24 verse 14, papangaral sa buong sanlibutan ng magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. Yan ang dahilan kung bakit may missions, kung bakit may evangelism, at kung bakit may online preaching ngayon mga kapatid. Bago ang wakas, sabi ng Diyos, hindi matatapos ang mundo hanggat hindi na ipaparating sa lahat ang magandang balita. Hindi lang sa isang bansa, hindi lang sa isang kontinente, kundi sa buong mundo. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, napaka-unique ng pagkakataon natin. May internet, may social media. Lahat ng ito pwedeng maging platform para maipahayag ang gospel. Tulad ng sinasabi sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Pero hindi sapat na marinig lang nilang salita. Kailangan nila itong paniwalaan at ipamuhay sa kanilang buhay. Pinapaalala sa atin na kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, hindi coincidence na mas marami na ang nakakarinig ng ebanghelyo at ng salita ng Diyos. Every missionary, every online preachers, every post or video about gospel is part of God's prophecy in action. Sabi sa Romans chapter 10 verse 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakakinig kung walang mangangaral sa kanila? Kaya bawat isa sa atin ay may role, may responsibility. Kahit simpleng share lang ng Bible verse sa kaibigan mo online, you are part of God's plan. Evangelism is not just for pastors or missionaries. Bawat maliit na effort mo sa pag-share ng Bible verse, sa pag-invite sa Bible study, or sa paggawa ng short video about Word of God, about gospel, ay malaking bahagi sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa buong mundo bago ang wakas. Kaya ngayon, ang hamon ko sa iyo ngayon kapatid, huwag ka lang maging viewer, huwag ka lang maging listener, kundi maging parte ka din ng misyon at plano ng Diyos sa sanlibutan. Huwag mong hintayin ng perfect timing kapatid because the time is now. Ngayon mismo kapatid, bawat action mo ngayon ay maaaring maging magdala ng isang tao sa Diyos. Maaaring may mga kaluluwang maligtas, may taong tumanggap sa Panginoon dahil sa iyo. So be bold, be courageous. Hindi talaga mo ang sarili mo para sa Panginoon na maging pagpapala para sa iba. Kung handa ka na kapatid, simulan mo ngayon sa paglapit sa ating Panginoon. Amen?